Noong unang panahon, magkakasama pa ang mga hayop sa kagubatan. Si Leon ang kanilang hari. Kilalang kilala siya ng mga hayop sa buong kagubatan dahil siya'y maramot. Gusto niyang angkinin halos lahat ng pagkain sa buong kagubatan. Si Bantay, isang aso, ay ang pinakamatapat na tagapaglingkod ni Leon. Isang araw, humingi siya ng 4 na saging kay Haring Leon dahil walang makain ang kanyang pamilya. Haring Leon, pwede po bang makahingi ng saging? Kahit 4 lang. Wala po kasi akong mahanap na pagkaing mapagsasaluhan ng aking pamilya. Wika ni Bantay. At bakit naman kita bibigyan ng saging? Anong pakialam ko kung wala kayong mapagsasaluhang pagkain? Tanong ni Haring Leon. Sige na po, Haring Leon. Nakakahiya naman po sa aking mag-anak kung wala akong may uuwing pagkain. Nagmamakaawa po ako. Sige na po. Paliwanag ni Bantay. Hindi po pwede. Maghanap ka ng sarili mong saging. Lumayas ka sa paningin ko. Wika ni Haring Leon. Umuwing malungkot si Bantay at nagpaliwanag sa kanyang mag-anak. Tiniis nila ang kanilang gutom at pinalipas na lang ito, kahit na halos umiyak na ang kanilang mga bituka sa gutom. Sumunod na araw, si Pagaspas, isang agila, ay pumunta kay Haring Leon. Humingi siya ng tubig na maiinom dahil siya'y uhaw na. Tuyong-tuyo na ang ilog sa kagubatan dahil sa tindi ng sikat ng araw. Parang sinunog na uling ang mga balat ng mga hayop dahil sa taas ng temperatura. Haring Leon, wala na po akong mapagkunan ng tubig na maiinom. Kung may sobra po kayong tubig na pwede kong mahingi, sa akin na lang po sana. Wika ni Pagaspas. Bakit hindi ka na lang lumipad at maglakbay sa ibang kagubatan upang kumuha ng tubig? Hindi ko naman kasalanan kung bakit wala kang mainom na tubig. Sagot ni Haring Leon. Pagod na po ako para maglakbay pa. Halos mamatay na nga po ako sa init at uhaw. Sige na po, nagmamakaawa po ako. Bigyan niyo po ako kahit na kakaunting tubig lamang. Tugon ni Pagaspas. Hindi po pwede. Ano naman ang aking iinumin kung ako'y maubusan ng tubig? Hindi ako mabubuhay kung walang tubig. Alis! Sigaw ni Haring Leon. Makalipas ang ilang linggo, nagkasakit si Haring Leon. Trinangkaso siya at ilang araw siyang nakahiga lamang sa kama. Pinatawag niya si Bantay, ang kanyang matapat na tagapaglingkod, at ang kanyang matapang na kawal sa langit, si Pagaspas. Bantay, tulungan mo ako. Kailangan ko ng mga halamang panggamot na makapagpapagaling sa akin. Magpatulong ka kay Pagaspas sa pamimitas nito. Pagmamakaawa ni Haring Leon. Dati, noong kinailangan namin ang iyong tulong, hindi niyo po kami tinulungan, Haring Leon. Tugon ni Bantay. Ngayon naman po ay humihingi kayo ng tulong sa amin ni Bantay. Patawad, ngunit hindi po namin kayo matutulungan sa pagkakataong ito. Tuloy ni Pagaspas. Bantay at Pagaspas, nagsisisi na ako sa aking mga ginawa sa inyo. Ipinapangako kong magbabago ako kung matutulungan ninyo ako. Patawarin ninyo ang aking mga pagkakamali. Wika ni Haring Leon. Kung kayo'y talagang magbabago, tutulungan na po namin kayo ni Pagaspas. Mamimitas na po kami ng halamang panggamot na makakatulong sa inyong pagpapagaling. Wika ni Bantay. Maraming salamat, Bantay at Pagaspas. Patnubayan sana kayo ng Diyos ng mga hayop. Pagpapasalamat ni Haring Leon. Sa tulong ng dalawang hayop, gumaling si Haring Leon. Tinupad niya ang kanyang pangako kina Bantay at Pagaspas. Siya'y nagbago at naging mapagbigay. Mula noon, nakilala na siya bilang haring matulungin